Pa-share naman mga Lodi. At heto na ang una na si Lodi Rafi Elias, Lodi JCM Pete, Lodi J. Zumo Zumo Jr., Lodi Gerardo Cunanan, Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi Nino Masen K, Lodi Seski 4, 1, 6, 6, Lodi Jerome Isla, Lodi Glenda Pales at sa asawa niyang si Princess Pales, Lodi Harold Lopez at sa asawa niyang si Elizabeth Vitag Lopez, Lodi Davino Felipe. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-120 kabanata, sa pagpapatuloy. Bumalik ang espada ng ating bida sa kanyang kamay, nahahawakan na niya ito habang nababalutan ng umiikot na enerhiya. Sa bawat galaw nito, tila kusang sumusunod ang talam sa kanyang kalooban. Ito ay isang teknik na tinatawag na telekinetic sword control. Binalik sa kaluban na sinasabi pa na ito ay ang pinakamataas na antas na maaaring marating ng isang martial artist bago ang antas ng hard sword. Seryosong nakatingin sa kanya si Galzariang habang sinasabi na kaya mo rin palang gumamit ng pagkontrol sa espada gamit ang isip. Nakangiting sumagot ang ating bida na tama yan. Masayang sinabi pa sa kanya si Galzariang na bumilis ang tibok ng puso ko noong unang beses kong makitang isagawa yan ni Lord Chon noon. Dagdag pa niya na hindi ko alam kung bakit. Pero mas bumibilis pa ang tibok nito ngayon. Seryosong sinabi naman ng ating bida sa kanya na mula ngayon, huwag ka nang matatakot kailanman. Tumingin kay Galzariang na nakangiting sinabi pa niya dito na anuman ang hamarang sa ating landas. Bahagyang may ngiti sa mukha ni Galzariang na nakatingin din sa kanya na masusunod. Aking Panginoon, at lumipat ang eksena sa palasyo ni Chon Sozon. Sa loob, sinsabi nito na ang 3 halimaw ng Yunan at maging ang Shadow Bao ay patay na. Tumugon sa kanya si Chon Sozon na tila may hindi makapaniwalang tono na silang lahat. Napapikit ito na tumugon na sinabi, nakumpirma namin ang 3 bangkay, pero hindi namin mahanap ang katawan ng Shadow Bao. Gayunpaman, dahil wala pa ring balita mula sa kanya hanggang ngayon malamang siguradong patay na rin siya. Pagkarinig ni Chon Sozon sa ulat na yon, agad tumilim ang kanyang tingin habang unti-unting bumigat ang presyon sa paligid niya. Nanlaki ang mga mata nito nang maramdaman ang galit na unti-unting lumalabas mula kay Chon Sozon. Sa mabigat na presyong bumalat sa paligid, ilang sandali pa ay napababa siya ng tingin. Bakas sa kanyang mukha ang pagkainis at kaba habang pilit iniiwasan ang direktang pagtitig kay Chon Sozon. At naiisip nito ang mga ito na napasabi sa kanyang sarili na marahil ay inakala nila na sapat na ang Three Beast at ang Shadow Bao para patayin si Galzariang. Dagdag pa niya na yun din ang inakala ko. Napangiwi ito ng labi na nasinabi pa sa kanyang isip na kung ang mga master na gaya ng Three Beast ang manggaguna sa pagsugod habang ang Shadow Bao naman ay naghihintay ng tamang pagkakataon para magpakawala ng palaso ng asasinasyon. Sino pa kaya ang posibleng makapigil sa ganoong pagtatangka? Dagdag pa nito habang nakatingin sa kanya si Chon Sozon na pero, kung naging ayon sa plano mo ang lahat, hindi rin sana nawala ang Black Rock. Nakatingin sa tasa ng alak si Chon Sozon na sinasabi na hindi ko lubos may isip. Ang tao ba sa tabi ni Galzariang ay isang uri ng walang katulad na master? Biglang natahimik ito habang makikita ang tasa ng alak na hawak niya. Napababa siya ng tingin habang bakas ang inis sa kanyang mukha. Sa isip niya, may bahid ng pangungutya niyang naisip na fearless. Napakabobong pag-iisip. May nababahalang mukha naman ito na sinabi kay Chon Sozon na naniniwala akong wala ng saysay ang basta na lamang pagpapadala ng mas marami pang tauhan laban sa kanila. Habang nakatingin ng seryoso si Chon Sozon, naiisip niya ang sinabi ng kanyang lolo sa kanya na para maging tunay na malakas, kailangan mong maging simple. Huwag mong paglaruan ang mga hindi pinag-isipang mabuti na panganib. Napaliit ito ng tingin na sinabi pa sa isip nito na hindi ito ang panahon para umurong. Ito ang panahon para lalong magsumikap. Dagdag pa nito habang napapikit na bahagyang nakangiti hawak ang tasa ng alak na walang batas na nagsasabing tubig lang mula sa sarili mong balon ang pwede mong gamitin para pumatay ng apoy. At ilang sandali pa makikita na dahan-dahan na ibinaba nito ang tasa ng alak sa lamesa. At sinabi nito na makipag-ugnayan kay Maray Ong-in. At pagkatapos, makikita ang training ground. Makikita ang 3 magkapatid na pumunta dito na sumusulyap sa paligid. May nababahalang mukha si Kalbo na sinasabi na nasaan ba tayo putya? Pinaiwan pa nga niya sa akin ang aking mga bodyguard.
Napangiti naman ito na sinabi niya na ang lugar kung saan mo matatagpuan ang pangatlong pamamaraan. Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig, at agad na nanlaki ang kanilang mga mata habang napatingin sila sa unahan, tila hindi makapaniwala sa mga salitang binitiwan sa harapan nila. Naalala ito na sinasabi nito sa isip na ang pangatlong pamamaraan para makaligtas sa pamumuno ni Machulgon. At sinabi nito sa dalawa na ikinagulat nila na ang maging pinuno ng Heavenly Blade Sect, o itapon ng lahat at maglaho na lamang sa mga kabundukan. Na napasabi naman ng kalbo na talaga bang matatagpuan natin ang pamamaraang yun dito? Napatingin ito habang may pilyong tingin na sinabi na malaya kang umalis kung hindi mo ako pinaniniwalaan. Biglang natahimik ang mga ito, habang may mga nakasalubong na kilay. Halatang hindi agad makapaniwala o makapagdesisyon sa narinig. Biglang may dumating na isang lalaki, na sinabi, "Oh, nandito na pala kayong lahat." At nang makita ito nila ay agad na nagtataka. Ito pala ay si Chon Sozon na nakangiti sa kanilang nakatingin. Namula naman ang mukha ng babae nang makita ito at napako ang tingin kay Chon Sozon. Agad naman na sumuntok ito sa palad na gumalang na sinabi na matagal-tagal na rin ang nakalipas. Na pinagtatakahan naman ng dalawang kapatid niya sa likuran. Nakatingin si Kalbo dito na sinabi sa isip na sino ba sa mundong ito ang taong ito para magpakita siya ng ganyang labis na paggalang. Hindi siya naging ganito kagalang kahit kay Machulgon, o maging sa ama namin. Nakatingin si Maling Ren sa kanyang mga kapatid na sinabi na siya ang magpapakita sa inyo ng pangatlong pamamaraan. Nagkatinginan ng dalawa at sinabi sa sound transmission na pakinggan muna natin ang sasabihin niya sa ngayon. Nagpakilala ang mga ito na sumuntok sa palad na nakapikit na sinabi ng babae na ako si Mayanghua. Sinabi naman ng kalbo na ako naman si Magang Tae. Nakangising sinabi naman sa kanila nito na ako si Chon Sozon, kinagagalak ko kayong makilala. Napasabi naman si kalbo na hindi kami naparito para sa casual na kwentuhan, kaya didiretsuhin ko na ang punto. Sinabi mo na ipakikita mo sa amin ang paraan para mabuhay? Nakangiting sumagot sa kanya si Chon Sozon na sa tingin mo ba talaga ay ipamimigay ko na lang yun ng ganoon kadali? Agad na napasabi si kalbo na ano. Sinabi pa sa kanya ni Chon Sozon na dapat ay may bigayan at bawi ang nagaganap, hindi ba? Nakangisi pa si Chon Sozon na sinabi na kaya magtatanong din ako sa inyo ng diretsahan. Habang si Maling Ren naman ay may madilim na ekspresyon na mukha. May matalim na ngising sinabi pa ni Chon Sozon na tunay ba talaga ninyong gustong mabuhay? Natahimik ang dalawa sa kanilang narinig. Nakangisi naman si Maling Ren na nakatingin sa dalawa niyang kapatid na sinabi na kung maniniwala kayo o hindi ay nasa sa inyo na. Dagdag pa nito na sa madaling salita, ang sarili ninyong buhay naman ang nakataya. Napahigbi naman ang mga labi ni Mayanghua ng tahimik. At ilang sandali pa nagsalita ito na gusto kong mabuhay. Nagulat naman ang kalbo nang sabihin yun ni Mayanghua. At ilang sandali pa ay sumigaw din si kalbo na gusto. Gusto ko ring mabuhay. Napasabi naman si Chon Sozon sa kanila na mabuti. Kung ganoon, patunayan ninyo. Nagtatakang napatanong si kalbo na patunayan? Sinabi sa kanya ni Chon Sozon na kung gusto ninyo ng tulong ko. Hindi ba dapat ay makatulong din kayo sa amin sa ilang paraan? Nanlaki ang mga mata nito na natahimik na lamang. Makikita naman ang mukha ni Chon Sozon na napangiti habang napahinga. At sinabi niya sa mga ito na gawin natin ito. Kung papatayin ninyo si Galzariang, na siya namang sinusubukan naming alisin, ako na ang bahala sa inyong kaligtasan. May nagtataka naman ang dalawa sa kanilang narinig na napatigas ng tingin. At napasabi si Mayanghua na may gulat sa mata na patayin si Galzariang. Sinagot siya ni Chon Sozon na tama. Kapag nasa panig na namin kayo, hindi kayo papatayin ni Machulgon kahit maging pinuno pa siya. Dagdag pa nito sa kanya na patuloy ninyong matatamasa ang inyong kapangyarihan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Muling nagkatinginan ang magkapatid na sinabi sa sound transmission na yun lang. Isang ganyang uri lang ng pangako. Sinabi naman sa kanila ni Maling Ren na sinabi ko na sa inyo kanina. Hindi ba? Gamitin ninyo ang sarili ninyong pagpapasya. Dagdag pa nito sa kanila na may nakakainis ng ngiti na pero may isa pa akong sasabihin sa inyo. Ang taong ito na mismong nasa harap ninyo ang nagluklok sa inyong ama para maging pinuno ng alyansa. Makikita ang mukha ni Chon Sozon na nakangiti sa kanila. Makikita naman ang gulat sa mukha ng mga ito sa kanilang narinig. At napasabi sa isip si Mayanghua na hinala ko nang ang may tumulong kay ama.
Na sinabi din ni Kalbo sa kanyang isip na pero ang taong ito pala yun. Ano ba talaga ang klaseng pinagmulan mayroon siya? Napatingin si Kalbo kay Mayanghua na sinabi dito sa sound transmission na talaga bang mapagkakatiwalaan ko ito? Sumagot ito sa sound transmission habang mariin na nakatingin na gaya ng inaasahan, wala akong mapagpipilian. Hindi naman sa imposibleng patayin si Galzariang. At pagkatapos ay nagsalita ito na sige. Papatayin namin si Galzariang. Sinabi naman ni Kalbo kay Malingren na kapag hindi mo tinupad ang pangako mo, ikaw ang una kong papatayin. Nakangising sinabi naman ni Chon Sozon na bibigyan kita ng isang payo. Ay latag o ipunin ninyo ang lahat ng kaya ninyong puwersa. Dagdag pa nito sa kanila na mayroong isang tunay na napakalakas at nakatatakot na master sa tabi ni Galzariang. Seryosong sinabi naman ni Kalbo na huwag mong alalahanin yan, tuparin mo lang ang bahagi mo sa kasunduan. At ilang sandali pa ay naglakad na ito papalayo. Napatingin si Malingren at Chon Sozon dito ng tahimik. At sinabi ni Chon Sozon habang makikita ang dalawa na papaalis na maaaring kaawa-awa o kahabag-habag sila. Pero ang kapangyarihang hawak nila ay malaki pa rin. Papatayin nila si Galzariang sa kahit anong paraan o halaga para lang iligtas ang sarili nila. Dagdag pa nito na o kaya naman ay sila ang mapapatay sa huli. Napasabi naman si Malingren na sa bagay, posible rin yun. Nakangising sinabi sa kanya ni Chon Sozon na kapag nawala ang mga labi, lalamigin ang mga ngipin baka ikaw na ang kasunod nila. Hindi ba ikaw nag-aalala? Sumagot naman sa kanya si Malingren na ang buhay ay isang sugal. Maaari kang matapilok sa batong tumalsik mula sa nagdaraang karwahe, o kaya naman ay mapatay ng bumabagsak na tipak ng yelo. Hindi ba? Malakas naman na tumawa si Chon Sozon habang napatahimik si Malingren na nakatingin dito. Nakangising sinabi pa sa kanya ni Chon Sozon na bakit ang isang taong matalino na tulad mo ay sinubukang patayin si Machulgon ng mag-isa? Matalim na tumingin na sinabi pa niya na at nagdamay pa talaga ng mga tagalabas. Sinabi naman sa kanya ni Malingren na hindi ko na lang basta kayang maupo at panuorin na agawin ang posisyon ko sa harap mismo ng aking mga mata. Hindi ba nangako ka sa akin nung isinama mo ako, na ibibigay mo sa akin ang pinakamataas na posisyon? Napahinga naman si Chon Sozon habang napapikit. Tumingin sa kanya si Malingren habang sinabi sa kanya ni Chon Sozon na ang kawalan mo ng pasensya ay patunay na kulang ka pa rin sa mga katangiang dapat mayroon ang isang pinuno. Na sinagot naman sa kanya ni Malingren na kung ganoon, ikaw dapat ang magpuno sa kung anuman ang kulang sa akin. Kung hindi, bakit pa ako magiging tapat sa iyo? At pagkatapos ay nagkatinginan ang dalawa ng tahimik. At dito na po nagtatapos ang ika-120 kabanata. Ika-121 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang Wuhan habang abala ang mga tao sa paglalakad sa magkabilang panig ng lansangan, at ang ingay ng lungsod ay patuloy na umaalingaw sa paligid. At makikita ang ating bida kasama si Galzariang na nakapwesto sa itaas ng isang bahay malapit sa bintana, habang sa ibaba naman ay nananatiling abala at walang kamalay-malay ang mga tao sa lansangan. Sinabi sa kanya ni Galzariang na tila mas maraming beses na mas maraming tao ang nagtipon ngayon kumpara noong italaga si Mabonggi. Sumagot ang ating bida na malamang na dahil ito sa takot sa demonic cult. Biglang napatingin si Galzariang sa gilid ng may dumating at sinabi na maaari ba tayong mag-usap sandali? Isang babae pala ang lumapit sa kanila, habang tumatayo sinabi ni Galzariang na sige, walang problema. Nakatingin ang ating bida dito habang mingiti sa kanyang mukha. At pagkatapos ay masayang uminom ng alak. Tahimik silang dalawa habang pumasok sa silid. May bahagyang namumula ng pisngi ang babae na napatingin kay Galzariang. At sinabi nito sa kanya na advisor, sinabi mong ipakikilala mo ngayon ang taong bago mong pinaglilingkuran, hindi ba? Nakatingin sa kanya si Galzariang na sumagot na oo, sinabi ko nga. May mariin na mga tingin sa kanya ang babae na sinabi niya na tila lumipas na ang napagkasunduang oras, kaya kailan ba sila darating? Kahit na ganoon, para sa unang pagkikita, ang mahuli sa usapan ay natigilan siya nang makita niya si Galzariang na nakangiti sa kanya. At napagtanto ng babae na tila may bahagyang gulat ito na nakatingin kay Galzariang. Napahawak sa labi na napasabi na posible kayang. Hindi naman siya yun, di ba? Nakatingin lang ng tuwid sa kanya si Galzariang na sumagot na siya ngayon.
Namutla ang babae na nagulat nang malaman niya na ang ipapakilala ni Galzariang ay ang gating bida na napasabi pa na nakupo. Dagdag pa nito sa isip na isipin mong si Galzariang, na tumulong sa nakaraang pinuno ng alyansa upang mapag-isa ang mundo, ay magsisilbi sa isang napakabatang lalaki bilang bago niyang master. Tsaka, hindi ba't ang pinagmulan lang naman niya ay pagiging tagapagmana ng Bayok Clan Sword Sect, na isang lokal na sekta? Napapikit na sinabi ng babae sa isip na hindi siya si Galzariang. Tiyak na may rason kung bakit niya pinaglilingkuran ang isang napakabatang lalaki bilang kanyang master. At pagkatapos, masayang sinabi ng babae na napalagay ng kamay sa dibdib na ako ang naging bastos. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili sa formal na paraan. Napatingin sa kanya ang ating bida nang sabihin pa sa kanya ng babae na pahintulutan mo akong formal na ipakilala ang aking sarili. Nakapikit nitong sinabi habang napababa ng ulong sinabi na ako si Ban Sojong, ang pinuno ng Heavenly Net Union. Mula sa pagkaupo dahan-dahan na tumayo ang ating bida. At nakangiting sinabi niya na ako si Bayok Liden mula sa Bayok Clan Sword Sect. Muling sinabi ng babae sa kanya na ipinagmamalaki ko noon na mas kilala ko ang Jiangho kaysa sa kahit sino. Ngunit ipinamumulat mo sa akin na yon ay walang kwentang pagmamayabang lamang. Masayang sinabi pa ng babae sa kanya na isang pambihirang bayani ang umusbong mula sa Bayok Clan Sword Sect sa Shandong. Inaasahan ko ang makatrabaho ka. Nakangisi naman ang ating bida na sinabi niya na ako dapat ang magsabing niyan. Makikita ang labas ng gusali na sinabi pa ni Ban Sojong na sa totoo lang, nabigla ako nang mabalitaan kong nagsisilbi na si Tagapayong Gal sa isang bagong Panginoon. Dagdag pa nito na yun palang ay nakakagulat na. Ngunit ang isiping ito ay isang taong napakabata pa. Nakangising sinabi naman ng ating bida na ito ay salamat sa mabuting pagtingin sa akin ni Tagapayong Gal. Napatignan si Ban Sojong kay Galzariang na sinasabi na hindi basta-basta tumitingin ng mabuti si Tagapayong Gal sa kahit sino lang. Dagdag pa nito na siya ay isang napakamapait o napakalamig na tao. Tahimik naman na napatingin sa kanya si Galzariang, habang ang ating bida naman ay nakapikit na iinom ng alak. At sinabi pa ni Ban Sojong sa ating bida na mayroong isang bagay na narinig ko sa pamamagitan ni Tagapayong Gal. Dagdag pa nito na kung magkaroon man ng isang emergency na sitwasyon. Sinabi mong ayos lang na itanggi ang anumang ugnayan na mayroon kayo sa amin. Sumagot ang ating bida sa kanya na tama yan. Sinabi pa sa kanya ni Ban Sojong na hindi ko pinagdududahan ang malawak na kagandahang loob na ipinakita mo sa aming unyon. Ngunit curious o interesado ako kung bakit ka gumawa ng ganoong desisyon. Napangiti ang ating bida na tumugon na simple lang. Pinahahalagahan ni Tagapayong Gal ang Heavenly Net Union. Na napatingin naman sa kanya ang dalawa habang sinasabi ni Ban Sojong na ano po yun. Nakatingin ang ating bida sa tasa ng alak ang ating bida habang sinasabi niya sa isip na syempre, may iba't iba pang dahilan, pero ano pang kailangan para isa-isahin ang mga dahilang iyon. Dagdag pa niya sa isip habang naiisip si Galzariang na sa halip na unahin ang pakinabang ng pagpapaliwanag ng bawat detalye. Ang pagbibigay ng lakas kay Galzariang ang magiging mas magandang piliin. Napatingin naman si Galzariang kay Ban Sojong at sinabi na dahil ang kailangan namin ay impormasyon, hindi ang katapatan ng inyong unyon. Napahinga si Ban Sojong nang marinig yun na napapikit. At ibinuka ang bibig na sinabi nito na nakikita mo na? Ang taong ito ay hindi basta-basta tumitingin ng mabuti sa kahit sino lang. At isang papel na nakatiklop ang inilabas niya na inilagay sa lamesa. Nagtatakang napatingin naman ang ating bida na nakatingin dito. Sinabi ni Ban Sojong na ito ang unang impormasyon na ibinibigay namin sa iyo. Kinuha ang papel na pinagmamasdan ng ating bida at sinabi niya sa isip na kung naging masama ang una niyang impresyon sa amin, ang impormasyong ito ay hindi makakarating sa amin. At sinabi niya dito na hindi mo pagsisisihan ang pakikipagtulungan sa amin. Muling napahinga si Ban Sojong habang nakapikit na pinagmamasdan siya ni Galzariang. At lumipat ang eksena sa opisina ni Galzariang sa Merem Alliance. Mula sa loob makikita sila na may mga hawak na papel na tahimik lamang. Sinabi ni Galzariang habang nakatingin sa papel na mayroong ilang mga kakaibang bagay. Sinasabi nilang ang one-eyed swordsman na si Huang Jung ay darating upang lumahok sa seremonya ng inaugurasyon ng pinuno ng alyansa. Nakangising sinabi ng ating bida sa kanya na bakit yun kakaiba.
Sinabi ni Galzariang sa kanya na naiisip ito na ang one-eyed swordsman ay hindi pa kahit kailan nagpakita ng kanyang mukha sa mga ganoong opisyal na kaganapan. Kinasusuklaman niya ang mga lugar kung saan maraming tao ang nagtitipon. Hindi nga siya pumunta noong inaugurasyon ni Mabonggi. Napatingin naman ng seryoso ang ating bida sa kanya. Sinabi pa ni Galzariang habang makikita ito na ang problema ay isa siya sa mga tao ni Mayanghua. Si Mayanghua ay isa sa mga tagapagmana ng Heavenly Blade Sect. Habang mariin pa ding nakatingin si Galzariang sa papel, sinabi pa niya na at hindi lang ang one-eyed swordsman. Darating din ang Outer Muram Twin Axes at ang Twin Small White Swords. Silang lahat ay mga martial masters na kung hindi man mga tauhan ni Mayanghua ay may malalim na koneksyon sa kanya. Napahawak sa baba ang ating bida na nag-iisip na sinabi na siguradong isang bagay yan na dapat pagtuunan ng pansin. Napatingin ang ating bida nang sabihin pa sa kanya ni Galzariang na oo. Ang problema ay hindi lang si Mayanghua ang kumilos. Dagdag pa niya na kumilos din ang mga martial masters na pinamumunuan ni Ma Gongtae. Kabilang sa kanila ang 10 Heartless Warriors at ang Mysterious Spearman. Sinabi pa sa kanya ni Galzariang na silang lahat ay mga tanyag na martial masters ng Jianghu. Napaseryoso ng mukha ang ating bida na napaisip ng malalim. Hawak ng ating bida ang aklat na sinabi pa niya na 2 tao na napatalsik sa linya ng pagmamana ang nagpakilos sa kanilang mga pinakamagagaling na martial masters. Siguradong hindi nila tinawag ang mga ito para lang batiin si Ma Chulgon. Sinabi sa kanya ni Galzariang na alin sa dalawa, sinusubukan nilang patayin si Ma Chulgon. O kaya naman ay tayo ang pinupuntirya nila, na may madilim na ekspresyon ng mukha ang ating bida, na makikita na mariin na nakatingin siya sa kanya. Sinabi naman ng ating bida na tila ang huling sinabi mo ang dahilan. Na seryosong sumagot si Galzariang na yan din ang iniisip ko. Napatingin ng seryoso sa ibaba ang ating bida. At ilang sandali pa ay tumingin siya sa unahan na may malalim na iniisip. Napangiti siya at sinabi pa na sa tingin ko ay oras na para magpakita. Seryosong sinabi pa niya na hanggang ngayon, nagtatanggol lamang tayo. Ngunit dapat akong mag-iwan ng babala. Kung galawin nila tayo, hindi rin sila makakaalis nang hindi nasasaktan. Nagulat naman si Galzariang sa kanyang narinig. At ilang sandali lamang ay kumalma siya na napahinga at sinabi na sige. Walang problema. Dagdag pa niya na ikinatingin ng ating bida na gayon paman. Bago yan, mayroon kang isang bagay na dapat gawin. Na tumugon sa kanya ang ating bida na isang bagay na dapat kong gawin? Sinabi sa kanya ni Galzariang na sinabi mong ang iyong inner energy ay nasa 120 taon na. Dagdag pa niya na nakatingin sa kanyang ang ating bida na kapag umabot ka lang sa 180 taon. Na mabilis dinugtungan ng ating bida na tsaka ko magagamit ang ika-6 na teknik, ang Annihilation Slash. Na sinabi pa ni Galzariang sa kanya na mayroong paraan para malutas ang isyong ito. Na ikinagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito. At dito na po nagtatapos ang ika-120 kabanata.